Alright, chine-check ko tong charging ng aking hybrid vehicle. So, napakamahal na ng gasolina ngayon, kaya napaka-in demand ng ganitong sasakyan. Dati, nung wala pang gera, nung bumili ako nito sa BYD, on the spot release agad yung unit. Ngayon, pag umorder kayo at nagpa-approve kayo sa bangko para mag-avail ng ganitong plug-in hybrid vehicle or electric vehicle, napakahaba na ng pila. Hindi ko alam sa ibang brand, pero dito sa BYD, nasa kulang-kulang 100 or 100 plus na ang pila nyo bago kayo makakuha ng ganito. Dahil nga, sa mahal ng gasolina, plug-in hybrid ang ginagamit or electric vehicle na sasakyan ang gamit ngayon. So ngayon, nagcha-charge ako. Ayan, gamit yung ibinebenta ko na extension cord. Ayan siya, oh. 1, 2, 3, 4. Meron ditong 5 meters. Ito, 10. Ang bestseller talaga yung mga 10 meters. Ito, 5 meters. Maigsi lang. Makikita nyo, naka-plug yung aking ito sa regular outlet kung paano gumamit. Gamit natin yung ating 3.5 mm na cord yung kapal. At meron tayong breaker na built-in ground. Ang gamit nating socket is pang outdoor. May cover yung ating breaker at pag pinarest mong ganyan, pag nag-fault ay magsha-shutdown yan at mawawala yung charging. So, pag binuhin natin yung breaker, i-up lang natin. At makikita nyo na kapag nag-blink yung green yan, ibig sabihin, charging siya. Dito sa likod, yung ibang ganito na brand ay walang ganito na katulad nung sa akin. Ito ipinasadya ng electrician na gumawa nito para magkaroon siya ng SPD. Ibig sabihin, surge protection device. Na ito kapag nakalapat sa semento, yan. Kapag nag-fluctuate ang kuryente natin, tapos biglang nagbuhay, malakas yung dating ng kuryente, na yun yung nagko-control. So, kung gusto nyo, lagyan nyo ng wire para idikit sa mga lupa, alright, sa bakal na ganyan, sa mga gate. Pero ito, built-in na. Ito yung tinatawag na easy to use. Dati yung binebenta natin, may ground pa. Pero ngayon, nag-improve na, maganda na yung klase niya. So sa laki ng wire, hindi siya nagiinit dahil ito ay, mapapansin nyo, 3.5 mm. Ito available to. Yan, mamimili na lang kayo. Depende sa haba ng inyong grahe. Minsan may nagpapasadya pa sa akin ng 35 meters. So ayan, oh, di ba? Ito yung portable charger para gumana. And then, tingnan nyo yung charging. Alright, ayan na, nagcha-charge yan. Sa ibang sasakyan, hindi nyo makikita na may green na ganyan. Ibig sabihin, pag ganyan ito, indicator, kulay green, charging flashing. Depende na yan sa kulay. Kapag kaibang kulay, ibig sabihin din nagcha-charge. So, ipakita natin yung watts kung gaano siya kabilis. Nagbabago pa yung kanyang charging power na 1.5 kilowatts. Minsan nagwa 1.9 yan, 2.0 kapag matagal na naka-charge. So sa ngayon, meron tayong 75% ng battery. Bago mag 100% yan, meron kang 3 hours and 33 minutes. Kapag pupunta kayo sa mga resort, probinsya, sa ibang lugar, kung wala kayong ganito na wall charger na pinakabit ko, kailangan yung extension cord para mapagana yung inyong portable charger. Ayan. Madalang kong gamitin yun kasi yun ay 7 kilowatts yung charging power niya. Medyo malakas. Kung pupunta kayo sa SM, libre, mas malakas yun. Para sa akin, naniniwala ako parang cellphone lang yan eh. Yung regular charging, hindi nagiinit ang battery mo habang nagcha-charge. Kahit matagal yung charging, okay lang. Sa paniniwala ko, mas hindi umiinit yung battery, mas tatagal ang battery life natin. Alam nyo naman, kapag electric vehicle, wala pa nakapagsabi kung magkano ang presyo ng battery. Kaya kanya-kanyang diskarte tayo kung paano natin mapapatagal ang battery life. So sa mga gustong umorder para gumana inyong portable charger, ito yung ating extension wire, PM nyo lang ako. Ride safe!